Mga ka-driver, paano kung habang bumibiyahe ka ay biglang umilaw ang transmission warning, humina ang hatak, o parang ayaw nang magpalit ng gear ang sasakyan? Posibleng pumasok ito sa tinatawag na limp mode o protection mode. Nililimitahan ng sasakyan ang performance upang hindi lumala ang problema. Narito ang top 5 na dapat gawin kapag may transmission warning o nag-limp mode ang sasakyan. Number 1, huwag mataranta at bawasan agad ang bilis. Huwag idiin ang accelerator para piliting bumilis ang sasakyan. Maaring lalo lamang tumaas ang init at stress sa transmission. Hawakan ng maayos ang manibela, magsignal, at dahan-dahang pumunta sa ligtas na shoulder, emergency bay, o lugar na hindi makasasagabal sa traffic. Iwasan muna ang overtaking, biglang arangkada, at matarik na ahon. Ang unang goal ay mailagay sa ligtas na lugar ang sasakyan at mga sakay, hindi piliting makarating agad sa destinasyon. Number 2, tandaan ang warning at mga sintomas. Kapag ligtas ng nakahinto, tingnan kung anong warning ang lumabas. May transmission symbol ba? May nakasulat bang high temperature or service required? May kasama bang check engine light? Pansinin din kung mataas ang RPM pero mahina ang takbo, may malakas na jerk, vibration kakaibang tunog, o ayaw pumasok sa drive o reverse. Kunan ng larawan o video ang dashboard dahil makatutulong ito sa diagnosis. Tandaan din kung nangyari ito pagkatapos ng matinding traffic, mahabang ahon, mabigat na karga, o transmission fluid service. Number 3, suriin kung may tagas, usok o amoy sunog. Kapag ligtas ang paligid, tingnan ang ilalim ng sasakyan kung may tumutulong fluid. Pansinin kung may usok o amoy na parang sunog. Ngunit huwag humawak sa maiinit na piyesa at huwag basta magbukas ng reservoir. Huwag ding magdagdag ng kahit anong transmission fluid kung hindi ka sigurado sa tamang specification at checking procedure. Kapag malakas ang tagas, may usok, matinding amoy sunog, o kakaibang ingay, huwag nang ipilit ang biyahe. Mas ligtas ang towing kaysa mas malaking transmission repair. Number 4, huwag paulit-ulit na i-reset o piliting paandarin ng normal. Minsan, nawawala ang warning pagkatapos patayin at muling paandarin ang makina. Pero hindi ibig sabihin na naayos na ang problema. Maaaring pansamantalang bumaba lamang ang temperatura o nag-reset ang computer. Huwag paulit-ulit mag-rev o maglipat sa drive at reverse para subukang pakagatin ang transmission. Kapag bumalik ang warning o hindi normal ang takbo, itigil na ang paggamit. Number 5, magpa-scan at magpa-diagnose. Hindi lahat ng transmission warning ay nangangahulugang overhaul agad. Maaaring sensor, wiring, battery voltage, solenoid, fluid problem, cooling issue, or internal transmission component ang sanhi. Dalhin ito sa kwalipikadong technician na may tamang scanner at kaalaman sa uri ng transmission ng iyong sasakyan. Ikwento ang eksaktong sintomas at huwag basta pumayag sa hulang diagnosis ng walang inspeksyon.